Noong high school, ang tahimik kong kaklase na si Ising ay dumaranas ng matinding depresyon. Hindi ko masyadong napansin ang kanyang halos di nakikitang presensya. Pero maraming taon ang lumipas, noong matagumpay na ako sa negosyo, nalaman ko mula sa isa naming kaklase na patago niya akong sinuportahan mula sa likuran. Nang gusto ko siyang makita, malala na ang kanyang sakit at hindi na siya makipag-usap ng normal sa ibang tao. Labis akong nagsisi. Simula noon, sa mga tahimik na gabi, naaalala ko ang mahinhin na dalagang nag-abot sa akin ng papel sa klase, at sinisisi ko ang sarili ko kung bakit hindi ako naglaan ng mas maraming oras para kausapin siya. Isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbalik sa akin sa classroom noong high school. Sa unang sandali, naguluhan ako. Agad kong inilipat ang aking tingin sa kanan, at ang pamilyar na mukha ay talagang nasa harapan ko. Ilang beses ko nang pinangarap ang tagpong ito, ang muling pagkikita naming dalawa, pero hindi ko pa naramdaman ang ganitong katotohanan. Para matiyak na hindi ako nananaginip, kinagat ko pa ng malakas ang aking dila. Napansin ng dalaga na tinititigan ko siya, at nagsimula siyang umiwas ng tingin. Ramdam ko ang kanyang pagkabahala. Ising, gusto kita. Ang biglaang pagtatapat na iyon ay tila hindi niya kayang paniwalaan. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi niya nakalimutang tingnan ang paligid para makita ang reaksyon ng ibang tao. Buti na lang at hindi ako sumigaw kaya hindi iyon nakaagaw ng atensyon ng iba. Gayunpaman, nagkunwari siyang walang naririnig at yumuko. Pero pinagtaksilan ng kanyang maliliit na kamay ang kanyang pagkabahala. Ising, galit ka ba sa akin kaya hindi ka nagsasalita? Naguguluhang sabi ni Ising, hindi. Nakakatakot. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Ising. Pagkatapos ay yumuko siya at tumingin sa kanyang mesa, may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Wala na akong makakain, mahinang sabi niya. Hindi ko maiwasang mapaisip kung bakit ba ako naging nakakatakot noong nag-aaral pa kami. Bakit hindi ko iyon napansin noon? Gayunpaman, nang marinig ko siyang makipag-usap ng normal sa akin, natuwa ako ng sobra. Pilit kong pinigilan ang aking emosyon. Gusto kong hawakan ang kanyang maliit na kamay, pero natatakot ako na ang aking gagawin ay makapagdulot ng takot sa sensitibong dalagang ito, kaya pinigilan ko ang aking sarili. Wala ka na talagang makakain. Malapit nang maiyak si Ising. Hindi mapakali ang kanyang maliliit na kamay at mahigpit na hinawakan ang gilid ng kanyang mesa para maibsan ang kanyang emosyon. Sa kanyang isip, ako ang laging kumukuha ng kanyang mga merienda, isang masamang tao. Seryoso ko siyang tiningnan. Ngayon, hindi ako gustong kumain. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Gusto mo bang makinig? Nang makita ang biglaang pagiging seryoso ko, nag-aalangan si Ising na tumango. Sige, sabihin mo, sabi niya. Sa kanyang isip, iniisip niya na kung bakit bigla akong naging seryoso ay tiyak na may mahalagang bagay. Gusto kong gawin ang lahat para maging asawa kita. Parang nagulat na kuneho si Ising at dali-daling lumayo sa akin. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiling-iling. Tila maiiyak na siya. Ano? Ayaw mong bigyan kita ng pagkain tapos gusto mo akong maging asawa mo? Naku, ang sama mo. Sinasamantala mo ang kahinaan ng ibang tao. Sinadya niyang sumandal ng kaunti at sinenyasan akong suriin ang kanyang mesa. Ang kanyang ginawa ay nagpatawa sa akin. Para bang ang komunikasyon naming dalawa noon ay palaging tungkol sa pagkuha ko ng kanyang pagkain. Ising, seryoso ako. Narinig mo ba? Simula ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng magkagusto. Nang marinig iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ayaw niyang mag-ipon ng lakas ng loob at isipin sa sarili, hindi ko siya dapat laging sundin. Kailangan kong sumagot minsan. Kung walang pagkain, gusto niya akong maging asawa niya. Sa susunod, ano pa ang gusto niya? Magkaanak. Nang maisip iyon, mas natakot si Ising. Hindi. Hindi ako sanay. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong tumanggi. Tumalikod ako at bumalik sa aking upuan. Nang magtanghalian, sinundan ko siya sa cafeteria. Sa puntong ito, wala na siyang matinding takot sa maraming tao, pero mayroon pa rin siyang pagka-introvert. Halimbawa, kapag kumakain sa cafeteria, kinaugalian na niyang pumili ng isang tahimik na lugar sa sulok at halos hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Bakit ka nagmamadali? Hindi mo man lang ako hinintay.
Tumayo ako sa harapan niya. Nang marinig iyon, dali-daling umiling si Ising at lumingon sa paligid. Hindi ako. Buong umaga niya akong pinahirapan kaya medyo natatakot siya ngayon, natatakot na baka masanay siya at palaging sumasang-ayon. Sinulyapan ko ang kanyang lunchbox. Sa loob, maliban sa isang itlog na maalat, mayroon ding ilang maliliit na tinapay na hugis hayop. Gusto mo ba nito? Nang hindi napansin ang aking tingin, inabot ni Ising ang pinakamalaking tinapay na hugis kuneho at ibinigay sa akin. Hindi dahil sa pagiging mapagbigay niya, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin ng masamang tao sa harapan niya. Paano kung hindi siya masaya at pilitin siyang maging asawa niya? Ito ang ginawa ko. Ang mga tinapay ay mukhang napakaganda. Hindi ko maalala na may ganitong klase sa cafeteria. Hindi sumagot si Ising at ibinuka ang bibig para subuan ang tinapay na hugis kuneho. Pagkatapos ay nagpakita siya ng inaasahang ekspresyon. Naiintindihan ko na ngayon. Gustong malaman ng tangang dalagang ito ang aking opinyon. Naku, okay lang. Siyempre, nang marinig ang aking komento, sumimangot si Ising. Itinabi niya ang kanyang lunchbox at tumalikod. Sa kanyang isip, idinagdag niya ako sa listahan ng mga taong hindi marunong pahalagahan ang masasarap na pagkain. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahil matagal na siyang hindi nakakaramdam ng paggalaw ko, hindi niya maiwasang magtaka. Patago siyang lumingon para tingnan kung ano ang ginagawa ko. Sa huli, nakita niya akong nakatitig sa kanya. Gusto mo bang subuan kita? Si Ising, na parang batang nahuli sa isang kalokohan, ay nagsimulang umiwas ng tingin. Dali-dali niyang kinain ang lahat ng pagkain sa kanyang lunchbox. Pagkatapos magligpit, mabilis siyang tumakas na parang kuneho. Hindi ako nagmadaling habulin siya. Tumayo ako at naghintay sa labas ng cafeteria. Alam ko na pagkatapos magligpit ng kanyang lunchbox, lalabas si Ising. Pagkatapos ng ilang sandali, may bahid ng pamumula sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumabas ng cafeteria. Mukhang nag-aalinlangan siya at nagsimulang tumingin sa paligid. Malinaw na may hinahanap siya. Pagkatapos niya akong makita, nagsimula siyang gumalaw. Mukhang natatakot siya, pero hindi siya umatras. Sige, alam mo na kung paano ako hanapin. Magkasunod kaming naglakad. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Pwede ba, huwag ka nang matulog sa klase? Tumigil ako sa paglalakad. Nagulat ako at tiningnan si Ising sa tabi ko. Sa aking isip, bihira niya akong kinakausap ng may pagmamalasakit. Sa pagitan naming dalawa, karamihan sa aming komunikasyon ay sa pamamagitan ng papel. Bakit? Gusto mo bang mag-aral akong mabuti para makapasok sa parehong unibersidad? Natigilan si Ising. Nanlaki ang kanyang maliit na mata. Hindi niya inaasahan na ang kanyang sinabi ay maiintindihan sa ganitong paraan. Dali-dali siyang umiling para magpaliwanag. Hindi. Galit ka ba sa akin at ayaw mong mag-aral sa parehong unibersidad? Hindi. Hindi. Naguluhan si Ising. Mas lumakas ang kanyang pag-iling dahil natatakot siya na baka mali ang intindi ko sa kanyang sinabi. Nag-alala rin siya dahil hindi siya marunong magpaliwanag. Sa huli, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Hindi nagtagal, nagpakita siya ng ngiti. Medyo nagtataka ako kung ano ang gusto niyang gawin kaya nanahimik ako at naghintay. Pagkatapos ng ilang sandali, mayroon na siyang isang milky white rabbit candy sa kanyang kamay. Tumingin siya sa akin nang may inaasahan na para bang nakakita siya ng kayamanan. Bilang resulta, umiti ako at tinanggap ito. Binalatan ko ang candy at isinubo. Nang makita ang aking ngiti, nakahinga ng maluwag si Ising at bumalik sa classroom. Tumitig siya sa akin nang may pagtataka. Pakiramdam niya na medyo iba ako ngayon kaysa dati. Sa pagtatapos ng klase, palagi niyang sinasabi sa kanya na ilayo ang kanyang upuan para bigyan ako ng daan. Kung hindi ako lalabas para umihi, gagawa ako ng gulo sa mga estudyanteng pasaway. Nang maramdaman ang kanyang tingin, lumingon ako at sinabi, "Tinititigan mo ba ako?" Nang marinig iyon, agad siyang natigilan. Hindi siya sumagot at kinuha ang kanyang panulat, nagkunwari na abala sa paggawa ng takdang aralin. Okay lang. Hindi ka naman mawawala ng laman kung titingnan mo ang iyong asawa. Tutal, makapal na ang aking mukha ngayon. Kailangan kong hayaan ang tangang dalagang ito na magpakita ng kagandahang loob.
Sa kabilang banda, nang marinig ni Ising na tinawag ko ang aking sarili na asawa, ipinikit niya ang kanyang labi. Pagkatapos ng noong high school, madalas kong hindi nasasabayan si Ising sa pag-uwi. Sa isip ko noon, lagi siyang nakasunod sa akin, at sinasabing hindi siya natatakot, pero alam kong nagkukunwari lang siya. Ngayon, gusto kong sampalin ang sarili ko ng 2 beses. Ang ganda na sana ng pagkakataon na magkasabay kaming umuwi. Nang marinig iyon, umiling si Ising. Hindi na kailangan. Palagi naman siyang mag-isang umuuwi. Kahit na palagi siyang patagong sumusunod sa akin. Sasabihin ko pa sana ang iba, pero hinila na ako ng matalik kong kaibigan. Habang naglalakad, panay ang sermon niya. Uy, Ise, nakalimutan mo na ba ang mga kaibigan mo ngayon? Hindi ka na sumasama sa akin para umihi at magsunog ng mosquito coil. Hindi ka na rin nagbabasa ng mga nobelang wuxia. Tama na, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Mababait tayong estudyante, di ba? Uy, binibiro mo ba ako? Ikaw pa ang magsusunog ng mosquito coil? Gusto mo bang higupin mo lahat? Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Kinapa ko ang bulsa ng aking pantalon para kunin ang mosquito coil, pero napansin ko na naging merienda na pala iyon. Uy, Ise, pupunahin sana kita dahil sa ginawa mo, pero pinigilan kita. Lumingon ako at nakita kong malayo na kami sa classroom. Karaniwan, ang taang dalaga ay tiyak na nakasunod sa amin. Baka ngayon lang siya naging ganap na tao. Sa isip ko iyon, wala na akong oras para makipagtalo kay Eden. Agad akong tumalikod at tumakbo pabalik sa classroom. Ising, hirap akong makabalik dito. Ayokong mangyari ulit sa iyo iyon. Tumakbo ako ng sobrang bilis hanggang sa malapit na ako sa classroom. Nakita ko si Ising na may malungkot na mukha, nagmamadaling sumunod sa akin. Hindi niya napansin na nabuksan ang kanyang bag ng merienda at nahulog ang mga biskwit. Napilitan siyang huminto para pulutin ang mga ito. Hingal akong tumakbo papunta sa kanya at hinila siya patayo. Umuwi na tayo. Hindi man lang ako nakapagsalita ng maayos. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya na may nagawa siyang mali. Yumuko siya at mahinang sinabi, "Biskwiti. Sa susunod, umuwi ka sa akin." Hindi ako titingin. Hindi ko siya nilingon. Sa sandaling iyon, hindi ako naglakas loob na tingnan siya sa mata. Hindi rin siya sumagot at tumango ng masunurin. Gayunpaman, dahil sa kanyang paghingal at balisang tono, nahulaan niya na baka hindi ako masaya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang candy na inihanda niya. Dahan-dahan niya iyong iniabot sa akin. Nako, nag-aalala ka ba sa pag-ibig ko? Hingal na tumakbo si Adventese. Kung hindi lang sa kanyang malaking pangangatawan, tiyak na nakasabay na siya sa akin. Akala pa naman niya na may mahalagang nangyari kung bakit ako nagmamadaling bumalik sa school. Sa huli, nalaman niya na isa pala siyang payaso. Tumahimik ka. Huwag mong takutin ang asawa ko. Ramdam ko na mahigpit na hinahawakan ng maliit na dalaga sa tabi ko ang aking manggas. Agad kong pinigilan si Adenfi. Hindi siya asawa ko, mahinang sabi ni Ising. Tulad ng dati, sumagot siya. Pero hindi niya binitawan ang aking manggas. Ang galing mo. May girlfriend ka na, nakalimutan mo na ang mga kaibigan mo. Sige na, mabilisan, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Pagkatapos ng klase, sabay tayong 3 umuwi. Maninigarilyo rin siya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ising. May bahid ng pag-aalala sa kanyang tingin sa akin. Dahil matagal na kaming magkasama, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Dali-dali kong hinila si Advance sa isang tabi. Sige, mag-aral ka ng mabuti. Kung patuloy kang ganyan, walang matitira sa utak mo. Pagkatapos kong sabihin iyon, nilisan ko si Ising at Advance, naiwan si Advance na nakatulala. Bakit kaya ang kakaiba ni Chief ngayon? Noong isang araw, niyaya niya pa akong maglaro ng billiards. Tahimik akong sinundan ni Ising papunta sa isang tahimik na lugar. Ang pagkabahala niya kapag nasa maraming tao ay unti-unting nawala. Paalis na sana siya nang pigilan ko siya. Sa ilalim ng buwan, marahan kong pinisil ang kanyang pisngi at tinanong, "Bakit ka nagmamadali? Hindi mo man lang ako binati." Natatakot. Natatakot sa ano? Natatakot ka pa rin ba sa iba? Kung ganoon, simula ngayon, tawagin na lang kitang asawa. Bakit ka matatakot?
Ngumuso si Ising. May bahid ng kalungkutan. Nag-isip siya ng sandali, naglakas loob at tumingala sa akin. Niloloko mo ako. Sabi mo hindi mo ako paiyakin. Kung hindi ka patagong aalis, tiyak na hindi kita paiyakin. Itinagilid ni Ising ang kanyang ulo at seryosong nag-isip. Kung gayon, hindi na ako tatakbo. Sige, napakabait mo. Sa susunod, ihahatid kita pa uwi. Delikado sa babae na umuwi ng mag-isa sa gabi. Pagkatapos kong magsalita, wala sa loob na umatras si Ising. Hindi pwede. Natatakot ako sa iyo. Bakit ka natatakot sa akin? Hindi naman ako masamang tao. Pero pinipilit mo akong maging asawa mo. Natawa ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na iyon pala ang kanyang pinag-aalala. Ang sabi ko, asawa na kita, asawa na kita. Bakit ka hindi papayag? Hindi naman kita pinipilit. Yumuko si Ising. Sa isip niya, parang may punto siya. Kung gayon, sa susunod, hindi mo na ako pwedeng pisilin sa pisngi. Susubukan ko. Natatakot lang ako na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ipaalam mo sa akin na hindi kita pinipilit, kundi dahil delikado sa babae na umuwi ng mag-isa sa gabi. Bukod pa rito, mag-isa ka lang nakatira. Kung sasamahan kita, hindi mo na kailangang patagong magtago sa iba para makauwi. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ising. May bahid ng pag-aalala sa kanyang tingin sa akin. Paano mo nalaman na mag-isa akong nakatira? Hula ko lang. Pareho kasi tayong mag-isa. Dati, takot din ako tulad mo at nagtatago para makauwi. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Ising. Sa ilalim ng buwan, malinaw ang anino ng dalawang tao sa lupa. Paminsan-minsan, nagtatagpo ang mga anino ng aming mga kamay. Hindi sinasadya na napansin ni Ising ang tagpong iyon. Nagsimula siyang tahimik na ilabas ang kanyang kamay at kusang hawakan ang anino ng aking kamay. Pagka-uwi, nagpalit si Ising ng damit na komportable at sumandal sa sofa. Para sa kanya, sa bahay lang siya ganap na nakaka-relax. Habang inaalala ang mga nangyari sa araw na iyon, namumula pa rin ang kanyang mga pisngi. Lalo na kapag naaalala niya ang aming pag-uusap, wala sa loob na niyayakap niya ang sarili. Kinabukasan, nagising si Ising sa huni ng mga ibon. Komportable siyang nag-unat ng katawan. Kinusot niya ang kanyang mga mata na inaantok pa. Pagkatapos, dali-dali siyang nag-ayos ng kanyang gamit, isinukbit ang kanyang bag at bumaba. Habang iniisip na haharapin na naman niya ang maraming tao, nagsimula siyang mag-alala. Sige, kaya mo iyan. Kaya ko iyan. Hanggang sa makarating siya sa malaking daan papunta sa school, bigla niyang naalala na hindi pa pala siya naghahanda ng almusal. Tatangkain pa sana niyang bumalik nang biglang may humarang sa kanyang harapan. Nahihiya siyang tumingala at umiwas ng tingin. Gusto niyang dumaan sa gilid, pero narinig niya ang pamilyar na boses. Ano? Ayaw mo bang makita kung sino ito? Ngayon lang ako dumating ng maaga para maghintay sa baba ng bahay niyo, pero ang taang dalaga na ito ay naglalakad at hindi man lang tumitingin sa iba. Tumutungo lang at umiiwas. Nang marinig ang aking boses, tumingala siya. Magandang umaga. May dala akong almusal. Hindi ako nakapaghanda ng sa iyo. Umiling si Ising. Kung gayon, napakagandang pagkakataon nito. Samahan mo akong kumain ng taho. Tanggi pa sana siya, pero kinuha ko na ang kanyang bag at naglakad papunta sa school. Niloloko mo ako. Ngumuso si Ising. Hindi ko iyon pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan siyang ganyan lang. Bumili lang ng almusal, kailangan kong sanayin siya. Ang tiyahin na nagbebenta ng taho ay mabait. Kailangan mong matutong makipag-usap sa iba. Unti-unti hindi ka na matatakot. Mahinang tumango si Ising. Kung gayon, sasabihin ko sa kanya na bumili ng 2 taho. Gusto mo bang matamis o maalat? Matamis ang gusto ko. Kumuha ako ng pera mula sa aking bulsa. Kahapon, nilibre mo ako sa cafeteria, kaya ako naman ang maglilibre sa iyo ng taho ng 4 na beses. 4 na beses? Bakit 4 na beses? Habang iniisip na pipilitin ko siyang bumili ng taho ng 4 na beses, agad na nalungkot si Ising. Kung alam ko lang iyon, hindi ko sana siya nilibre ng tinapay kahapon sa cafeteria.
Agad akong sumandok ng isang kutsara ng taho at inilapit iyon sa kanyang bibig. Sige na, nga. Ayaw kong kumain. Kung ayaw mong kumain, huwag mo na akong piliting bumili ng taho bukas. Nagprotesta sana si Ising, pero nang maisip niya na pipilitin ko siyang bumili ng taho sa mga susunod na araw, nag-alangan siya at tumango. Huwag mo akong lolokohin. Seryoso ko siyang tiningnan. Kailan ba kita niloko? Ikaw. Kahapon, sinabi mo na hindi mo ako pipilitin. Ginagawa ko lang iyan para sa ikabubuti mo. Paano mo iyon matatawag na pang-aabuso? Tumingala siya. Kinuyom niya ang kanyang mga daliri. Kung gayon kakain ka ba? Kung ayaw mong kumain, maghihintay ako sa baba ng bahay niyo bukas at bibilhan kita ng taho. Kakain ako. Nang makita niya na ilalayo ko na ang mangkok, sa wakas ay sumuko siya. Sige, nga. Kusa niyang binuka ang kanyang bibig. Nang maipasok ang kutsara ng taho sa kanyang bibig, natanto ni Ising na napakasarap pala ng matamis na taho. Nang makita ko na sa wakas ay sumusunod na siya sa akin, kontento kong itinulak ang natitirang mangkok ng taho papunta sa kanya. Kung gayon, bukas, hindi na tayo kakain ng taho. Baguhin na natin. Bibilhan na lang kita ng siopao. Kakakagat lang ni Ising sa kutsara at hindi pa niya nalulunok ang taho. Mandurugas. Sobrang mandurugas. Sa sandaling iyon, naglalakad kami sa campus, magkasunod. Kung saan man bumagsak ang anino ko sa lupa, tapakan niya iyon ng malakas para ilabas ang kanyang galit. Sobrang mandurugas. Ngayong umaga, niloko mo ako na bilhan kita ng matamis na taho. Bukas, gusto mo pa akong bilhan ng siopao. Nakakatakot talagang makipag-usap sa mga estranghero. Anong gagawin ko? Sobrang mandurugas. Baka abala siya sa pag-iisip kaya hindi niya namalayan na huminto na ako. Bilang resulta, nabangga siya sa aking likod. Lumingon ako at inalalayan siya. Ano ba ang iniisip mo? Hindi ka man lang tumitingin sa dinadaanan mo. Umiwas siya ng tingin. Patago niya akong sinulyapan. Nang mapansin niya na nakatitig ako sa kanya, natakot siya at dali-daling tumakbo papunta sa classroom. Pagbalik sa aking upuan, hindi ko na siya pinuna pa. Sa halip, kinuha ko ang aking mga libro at nag-aral. Ang ginawa ko ay nahuli ng kanyang mga mata. Sa puso niya, may bahid ng kasiyahan. Pakiramdam niya na nagbago na talaga ako. Ang kasayahan niyang iyon ay umabot lang hanggang tanghalian. Sa sandaling ito, nakatayo kami sa harap ng counter ng cafeteria. Ikaw na ang susunod. Ngayon, ikaw ang bahala sa pagbili ng pagkain. Kaya mo iyan. Sa isip ko, may pag-aalala rin. Noon kasi, palagi siyang hindi kailangang magsalita sa counter. Palagi siyang pupunta sa counter na may 2 pirasong gulay sa parehong presyo. Ngayon, gusto kong piliin niya ang counter kung saan siya kailangang umorder. Kaya mo iyan. Kaya ko iyan. Mabait ang mga nagbebenta ng pagkain. Sinimulan niyang hikayatin ang sarili. Napakahusay mo. Napakahusay ng iyong estado ngayon. Patuloy mo lang iyan. At least ngayon, hindi ka na nauutal tulad ng dati. Sa susunod, magagawa mo ng makipag-usap ng normal. Naglakas loob si Ising at tumingala. Pero nang makita niya ang mga taong nakapila, agad siyang umurong. Ayaw kong kumain ng karne. Tumingin siya sa akin ng may pagmamakaawa. Gusto niyang bumalik sa counter ng gulay sa sulok para pumila. Pag-iisipan ko. Kung gulay lang ang kakainin mo, papakainin kita. Mumuso si Ising. Labis siyang nasisiyahan. Nagpasya siyang sa pag-uwi mamayang gabi, tatapakan niya ang anino ko ng maraming beses. Hindi nagtagal, narating na nilang 2 ang counter. 80. Paos na sabi ni Ising. Pagkatapos, hindi na siya nakapagsalita pa at itinuro lang ang pritong itlog na may kamatis, berde na sili na may karne at pinakulo ang repolyo. 2 piraso sa bawat isa. Pagkatapos niyang magbayad, natanggap ko ang tray ng pagkain. Naku, ikaw pala ulit ang manglilibre. Parang may utang ka pa sa aking taho ng 5 beses. Nanlaki ang mga mata ni Ising. Hindi niya talaga inaasahan na ganoon ang kahihinatnan. Dala-dala ko ang tray ng pagkain papunta sa pamilyar na sulok ni Ising.
Pagkaupo namin, sumulpot si Adenf na may dalang tray ng pagkain. Easy, bakit napakarami ng karne niyo ng asawa mo? Parang may galit sa akin ang nagbebenta ng pagkain. Malinaw na umorder ako ng berde na sili na may karne, pero binigyan niya ako ng isang kutsarang puno ng berde na sili. Tumingin si Adenf sa aming tray ng pagkain na may inggit. Siguro nakita niyang mataba ka, kaya pinaalalahanan kanyang kumain ng maayos. Tama na. Para bang mas nanginginig pa ang kamay niya kaysa sa lola ko. Mula nang dumating ka, nakaramdam na ako ng hindi maganda. Karaniwan, mabaho sa sigarilyo ang taong ito, pero ngayon wala man lang kahit kaunting amoy. Nang mapansin ang aking pagtataka, tinapik ni Adenf ang kanyang dibdib at sinabi, "Huwag kang mag-alala, tumigil na ako." Sinunod ko ang sinabi mo. Kahit na medyo tanga si Adenf totoo siya, lalo na sa akin. Noong nagkaproblema ang aking kumpanya, hindi lang si Ising ang patagong tumulong sa akin, pati na rin siya, walang pag-aalinlangan na ipinagbili ang kanyang bahay para tulungan ako. Tumango ako ng may kasiyahan. Adenf hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang aking asawa. Nagulat si Adenf sa huli, nagsalita siya, asawad. Dahil sa biglaang pagbati, hindi alam ni Ising kung paano sasagot. Wala sa loob na tumango lang siya. Pero pagkatapos tumango, pakiramdam niya na parang hindi dapat siya tumango. Sa isip niya, dali-dali siyang umiling. Ano ba, Adenf aalis ka na ba? Gusto mo bang kumain sa amin? Tama na, tama na. Ayaw kong kumain sa inyo. Sa sandaling ito, yumuko lang si Ising at tahimik na kumain. Sa totoo lang, napakabait niya. Matangkad siya at gwapo. Marunong na rin siyang mag-aral ngayon. Bukod pa rito, nagbago siya para sa akin. Kaya, kahit na minsan niya akong binibiro, siguro ayos lang. Pagkatapos ng klase sa hapon, umalingaw sa langit ang kampana. Nagtipon ang maitim na ulap. Parang ulan. Narinig ko na malakas daw ang ulan. Lalabas ako para bumili ng payong. Nang makita niya na pupunta ako para bumili ng payong, kinuha ni Ising mula sa kanyang bag ang ilang baryang nakahanda na. Ipinapahiwatig niya na hindi na kailangan. Hindi ko kinuha ang pera. Isang payong lang ang sapat sa ating dalawa. Dapat marunong tayong magtipid. Niloloko mo ba ako? Paano ko palalagpasin ang pagkakataon na gumamit ng isang payong lang kasama siya? Bilang resulta, ang matigas na ulong dalaga ay ayaw akong payagang sumama sa kanya. Kung gayon, kailangan ko ring bumili ng isa. Pwede akong sumama sa iyo. Kahit na mahigpit ang pagdikit sa akin ng nagmamatigas na ulo na ito, hindi ko siya papayagang kunin ang aking pwesto. Kung hindi ako makagala kasama niya, sasamahan ko na lang siya. Pagkarinig na maraming tao, biglang nakaramdam ng takot si Ising. Agad siyang tumigil. Ang ganitong senaryo ay nakakatakot isipin. Wala siyang nagawa kundi panoorin na lang akong umalis ng classroom. Habang kumukulog sa labas ng bintana, nagsimula siyang mag-alala. Tumayo siya at lumisan sa kanyang upuan. Sa tindahan, kakaunti ang tao. Bukod pa rito, malakas ang ulan. Bukod sa payong, bumili rin ako ng ilang candy bilang gantimpala sa pagbuti ng taang dalagang iyon. Sa huli, nang tumakbo ako pabalik sa gusali ng school, nakita ko si Ising na nakatayo sa pintuan. Nang makita ako, sinimulan niyang suriin ang buo kong katawan, sinusubukang hanapin ang pangalawang payong. Ano pa ang tinitingnan mo? Ang payong na ito ay para sa iyo. Ano ang panangga mo sa ulan? Papabayaan mo na lang na mabasa ka habang pauwi. Nang mapansin ang patuloy na pagbuhos ng ulan, pinagsisihan ni Ising na hayaan akong pumunta. Inilabas niya ang isang pakete ng tissue mula sa kanyang bag. Paglabas ng classroom, pinunasan niya ang tubig. Kinuha ko ang tissue, pero hindi ko muna ipinunas sa sarili ko. Sa halip, pinunasan ko ng marahan ang pisngi at ulo ni Ising. Sabi ko na nga bang bibilhan kita, di ba? Gusto mo lang maghintay sa classroom. Kung magkasakit ka, hindi kita aalagaan. Pinagalitan siya ng walang dahilan. Nakaramdam lang si Ising ng pagkaawa sa sarili. Malinaw na dahil nag-aalala siya sa akin kaya siya tumakbo. Bakit ko pa siya ginaganito? Hanggang sa narinig ang kampana ng pagtatapos ng klase sa gabi. Nang umalingaw ang kampana, nagsimulang mag-alala si Ising.
Kahit na magkatabi kami ngayon sa upuan, hindi niya matanggap ang isipin na magkasama kami sa ilalim ng isang payong. Ayos lang. Hindi na ganoon kalakas ang ulan ngayon. Kaya ko nang maglakad pa uwi ng mag-isa. Sige, mauna ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Laging pakiramdam ni Ising na may mali. Bakit pakiramdam niya na siya ang naging masama? Sa sandaling aalis na sana ako sa upuan, hinawakan niya ang aking manggas. Sabay na tayong umuwi. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang loob na kinailangan niyang gamitin para masabi ang mga salitang iyon. Pagkasabi niya iyon, nakaramdam siya ng gaan. Naku, hindi kita paiyakin sa pagkakataong ito. Kusang loob mo iyang ginawa. Hindi pa rin maintindihan ni Ising kung bakit naging ganito ang sitwasyon. Wala siyang nagawa kundi sumunod na lang sa akin, pagkatapos ay masunuri na ipinasa sa akin ang payong ng nag-aalala. Habang naglalakad si Ising sa ilalim ng payong sa unang pagkakataon, biglang nagsalita si Adenhe, "Uy, umuulan." Nang marinig ang mga salita ng matabang lalaki, nagkunwari na lang akong hindi siya nakita. Hindi ko rin narinig ang asawa mo. Mula simula hanggang wakas, hindi umimik si Ising. Sinabi ko sa kanya, huwag kang magsalita. Umiiyak lang sa ibabaw ng payong. Para hindi siya masyadong mabasa, sinadya kong ikiling ang payong sa kanyang ulo, habang ako naman ay nababasa ng kalahati. Kahit na ganoon, napakasaya ko pa rin. Kahit na nakatayo siya ngayon sa tabi ko at hindi lumalaban, pakiramdam niya na napakataas ng tensyon. Nag-aalala. Nag-aalala pa rin ako. Yumuko ako at bumulong sa kanyang tainga, "Uy, bakit?" Parang mas lalo pa siyang naging malambot. Parang naging mabait na ang demonyong ito. Pero bakit ang laging pumapasok sa isip ko ay ang mga eksena kung saan niya ako inaapi? Tapos na. Baka nasiraan na ako ng ulo. Nakaramdam ng awa sa sarili si Ising. Naguguluhan, hinawakan niya ang aking manggas. Seryoso siyang nag-isip tungkol sa mga pagbabago na nangyari sa amin sa loob ng 2 araw. Dati, palagi siyang nag-iisa. Ang kanyang puso ay palaging sarado. Bigla, sinira ko ang isang butas sa kanyang puso. Sandali siyang nahirapan na umangkop. Napagpasyahan ko na noon na tatapakan ko ang iyong anino ngayong gabi. Ituring mo itong swerte ngayong araw. Ihatid ko na siya pa uwi. Sa sandaling ito, wala pa ring tigil ang ulan. Sa kabilang banda, humihip ang hangin. May ingay ng hangin sa maliit na eskinita. Kinilabutan si Ising. Sa mga araw na iyon, nagtatago siya sa ilalim ng kumot sa pagkatakot na biglang mailumabas sa closet. Tiningnan ako ni Ising. Halos basa na ang buo kong katawan. Nahihiya at nag-aalinlangan siya bago sa wakas ay nagsalita, mayroon akong tuwalya sa bahay. Kahit na hindi pa niya nakikitang magkaroon ng panauhin sa kanyang bahay, kung hahayaan ko siyang umuwi ng ganito, baka magkasakit siya. Matutuyo. Kumunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Dagdag pa ni Ising, papasok ka sa bahay ko at magpapatuyo. Agad akong sumagot. Sa una, naisip ni Ising na baka tumanggi ako. Hindi ko inaasahan na sasang-ayon ako ng ganito kabilis, kaya ang magagawa niya lang ay tumango. CJ, pakiramdam ko na parang nagpapasok ako ng lobo sa aking bahay. Sinadya kong maglakad sa kanyang likuran. Kahit na alam ko ang kanyang numero ng bahay, kung basta na lang akong papasok sa loob ng kanyang bahay, baka matakot ang dalagang ito at tumakas. Nang mabuksan ang pinto, pakiramdam ni Ising na parang lalabas ang puso niya sa kanyang dibdib. Sa pangkalahatan, hindi basta-basta pinapayagan ng mga babae ang mga lalaki na pumasok sa kanilang bahay. Kung aabusuhin siya, siya na ang bahala sa sarili niya. Pero naisip niya na tutal, sinamahan ko siya sa pag-uwi kaya nabasa ako. Wala siyang nagawa kundi magitngit-ngipin na payagan ako na pumasok sa bahay. Sa susunod, tandaan mong maghanda ng tsinelas ng lalaki. Hinubad ko ang aking sapatos at medyas na basa sa ulan sa pintuan. Ako lang ang nakatira dito, mahinang sabi ni Ising. Hindi na ako tumayo pa at naglakad papunta sa taguan ng walis ng umaasa sa aking memorya. Pagkatapos, nilinisan ko ang mga bakas ng tubig. Sa sandaling ito, lumabas na rin siya mula sa kwarto na may dalang tuwalya. Namumula ang kanyang mukha. Kahit na napakaraming damit sa bahay, kakaunti lang ang tuwalya. Mayroon lang 3.
Isang ginagamit para maligo, isang ginagamit para tuyuin ang buhok at ang huli ay ginagamit para punasan ang iyong mga paa. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, kinuha pa rin ni Ising ang tuwalya para sa akin. Hihi, mahal na mahal talaga ako ng asawa ko. Hindi ako iyong asawa. Basta na lang pinunasan ko ang aking buhok ng halos tuyo. Mayroon bang mainit na tubig? Ngayon, nakaramdam na talaga ng takot si Ising. Agad akong pinaghanda na ng tsinelas sa pintuan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang tuwalya para punasan ang aking buhok. Ngayon, gusto niya na magkaroon ako ng mainit na tubig para maligo. Ang susunod na hakbang ay mag-aagaw siya ng aking kama. Ang isipin ang tungkol doon ay nakakatakot. Isa siyang taong hindi marunong magsinungaling. Kahit na ganoon, hindi niya ako niloko. Pumunta ka na at uminom ng mainit na tubig para magpainit. Ayokong alagaan ka kapag nagkasakit ka. Ngumuso si Ising. Sa pagsabi ko niyan, pakiramdam niya na para bang nagiging pasanin siya. Pagkatapos uminom ng mainit na tubig, pumunta ka na at maligo. Huwag kang magsusuot ng tuyong damit. Hindi maganda ang iyong pangangatawan. Madali kang magkakasakit. Alam ko. Tumango ang dalaga at tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Pagkatapos, natanto niya na tutal, kapag naligo ako, mag-isa na lang siya sa bahay. Dali-dali siyang lumabas sa kanyang silid at nag-aatubiling, hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Alam ko kung ano ang pinoproblema niya. Ibinaba ko ang aking tingin sa kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala. Maliban kung binibigyan mo ako ng dagdag na gatas, wala akong interes. Sa totoo lang, medyo kaakit-akit siya. Sinadya ko lang na biniro siya. Pero nang marinig iyon, mas naging desidido siya. Agad niyang idiniretso ang kanyang likod, para bang sinusubukang patunayan ang isang bagay. Hanggang sa akmang bababa na ang aking tingin sa kanya, para bang nakamit na niya ang kanyang layunin. Masaya siyang tumalikod at umalis. Ang kaklasikong iyon ay isang tanga. Gusto niyang kumain ng taho at gustong patagong sumunod sa akin pauwi pagkatapos ng klase araw-araw. Noong una, naisip ko na isa na naman akong malandi. Sa isip ko, nagdesisyon akong pagtiisan na lang. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi ako masaya. Kagabi, pagkatapos kong ihatid ng ligtas si Ising sa kanyang bahay, nagmamadali akong umalis. Nakalimutan ko pang kumain ng hapunan. Ang mas mahalaga pa, nagkasakit ako. Sa sandaling ito, katabi ko siya. Hindi niya mapigilang tumawa ng palihim. Hindi dahil alam niya ang iniisip ko, kundi dahil narinig niya akong umuubo habang naglalakad. Medyo naaaliw siya. Lalo na kapag naaalala niya ang sinabi ko noong isang araw, kung gulay lang ang kakainin mo, ako ang magpapakain sa iyo. Ha! Hindi mapigilan ni Ising na matawa ng malakas. Nakita ko ito kaya pinagalitan ko siya. Bakit ka tumatawa? Sa wakas, hindi na napigilan ni Ising na tumawa ng malakas. Batid niya na kapag inamin niya iyon, pagdidiskitahan ko siya, kaya napilitan siyang magsinungaling sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Wala. Naalala ko lang bigla ang isang bagay na nakakatawa. Talaga? Kung gayon, parurusahan kita na alagaan ako ngayong araw. Sa sandaling ito, naintindihan ni Ising kung ano ang ibig sabihin ng dobleng pamantayan. Ano ba? Noong isang araw, sinabi mo na hindi mo ako papahalagahan kapag nagkasakit ako. Ngayon, inutusan mo na akong alagaan ka dahil may sakit ka? Dahil hindi siya sumagot, huminto ako. Kung hindi mo ako aalagaan ng maayos, hahawaan kita. Sa isihi, sinasabi na ang malapit na pagkontak at pag-aaral ay magpapadali sa iba na magkasakit. Naramdaman lang ni Ising na nahihilo siya. Malapit na pagkontak. Pag-aaral? Ano ang ibig sabihin niyan? Baka. Hindi pwede iyon. Natakot si Ising at dali-daling umiling. Sa kanyang isip, mabilis na pumasok ang isang eksena. Hindi pwede. Hindi pwede. Talagang hindi iyon pwede. Mas kinakabahan siya. Naramdaman niyang nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi mo ako pwedeng apihin ng ganyan. Ano ba ang ginagawa mo? Tumingin ka sa paligid. Maya-maya, baka isipin ng iba na masama akong tao. Pagkatapos kong sabihin iyon, lumapit ako kay Ising. Kinuha ko ang kanyang bag sa kanyang balikat. Sa mga mata ni Ising, napatunayan na ang kanyang iniisip.
Tapos na. Tapos na talaga. Sa huli, wala siyang nagawa kundi tumayo na lang sa kanyang lugar, ipinikit ang kanyang mga mata. Kinakabahan, hindi siya makapagsalita. Sa huli, naramdaman niya lang na may kumuha ng kanyang bag pagkabukas niya ng kanyang mga mata, natuklasan niya na naglakad na ako papunta sa school. Medyo naguluhan siya. Ipinagpalagay ko pa naman na gumawa siya ng isang malaking palabas. Masunurin siyang sumunod sa akin. Hindi iyon dahil sa pagkasuko, kundi dahil dinala ko siya sa gate ng school. Sa sandaling ito, maraming tao. Kung hihiwalay siya sa akin, parang gusto na niyang mamatay. Ang dahilan kung bakit ko iyon ginawa ay gusto kong tulungan siya na maging komportable sa mas maraming tao. Maaaring hindi niya kailangang makipag-usap sa kanila. Pero maiiwasan niya sa hinaharap na makaharap ang isang sitwasyon na mas maraming tao. Ituring na lang natin iyon bilang isang uri ng pagsasanay. Sige, hindi naman ganoon nakakatakot, di ba? Napansin ko na mas mahina na ang paghinga ng babae sa tabi ko. Maging ang puwersang ginamit niya para hawakan ang aking manggas ay mas mahina na rin. Mukhang hindi na siya kinakabahan tulad ng dati. Masunurin na tumango si Ising. Sa puso niya, nagdalamhati siya. Noon, hindi pa niya nararanasan ang ganitong sitwasyon. Sa pagpasok niya sa school, palagi niyang hinahanap ang daan na may pinakakakaunting tao. Pagkatapos, mabilis siyang naglalakad papunta sa classroom. Habang pinapanood ako na umalis, napangiti siya. Hindi ko talaga inaasahan na magkakasakit ako. Noong una, akala ko na malakas pa ako. Kagabi, nagpakagala pa ako sa ulan. Pagka-uwi, basta na lang akong nag-shower ng malamig. Nagkaroon ako ng napakalakas na ubo. Nang lumingon ako para tumingin kay Tsing, nakangiti ang ulol. Tiningnan niya ako. Hindi ba? Pinarusahan kita na alagaan ako ngayong araw. Ang gamot sa iyo ay isang gamot na kinuha niya mula sa mesa. Hindi ko inalis ang aking mga mata sa kanya. Para bang may naramdaman ako. Kung ikukumpara sa 2 araw noon, naging mas maayos ang kulay ng mukha ng babaeng ito. Nagsimula na sa klase, bukod sa pagpunta sa banyo, wala na akong ginagawang iba. Kahit na nabigyan ako ng pagkakataon na mabuhay muli, ayokong mag-aral ng mabuti tulad noon. Pero sayang, walang anumang sistema na ibinigay sa akin ang may akda. Kung ikukumpara sa ibang mga bida, hindi talaga ako makalaban. Para makapasok sa parehong unibersidad ni Tsing, kailangan kong magsumikap pa. Sa bawat pagkakataon na naubusan ng tubig ang aking transparent na thermos, masunurin akong pupunuin iyon ni Tsing at ibabalik sa lugar. Napakagaan ng kanyang mga kilos. Sabay pa siyang magpapaalala sa akin ng mahina para hindi maabala ang aking pag-aaral. Sa una, gustong-gusto ni Tsing ang pakiramdam na iyon, pero pagtagal, nakaramdam siya ng inip. Sa una, ginamit niya ang paggawa ng takdang aralin para pumatay ng oras, pero hindi niya mapigilan na kumuha ng merienda mula sa kanyang mesa, ilagay iyon sa mesa at ilapit sa akin. Sa sandaling nag-uunat ako at akmang susuriin kung ano ang ginagawa ni Tsing, natuklasan ko na ang merienda sa mesa ay dahan-dahang gumagalaw papunta sa akin. Ang may-ari nito, sa kabilang banda, ay parang medyo hindi masaya. Bakit? Kinuha ko ang merienda ng natural at binuksan iyon. Sa aking pagtitig sa mga mata ng pagmamakaawa ni Tsing, wala. Dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay at umiling, hindi naglakas loob na tingnan ako. Tapos na, talagang tapos na ako. Bakit hindi niya pa ako inaaway? Paano ko mahahawakan ang kanyang kamay sa paraang ito? Lumuhod ako sa mesa at nagpatuloy sa pagtingin kay Tsing. Nakita ko lang siyang naguguluhan. Hindi sinasadyang nahulog sa lupa ang panulat na ginagamit niya para magsulat. Anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin ko ngayon? Sinabi na niya na may unang pagkakataon para sa lahat, at hinawakan na rin niya ang kamay ko noon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ko kinasuklaman ang kanyang paghawak sa aking kamay. Tapos na. Kung malalaman ito ng aking mga magulang, papatayin nila ako. Puno ng pananaghoy si Tsing, kaya sinubukan niyang lumayo sa akin ng kaunti. Naguguluhan ko siyang tiningnan. Kanina lang niya ako binibigyan ng merienda. Bakit niya ako iniiwasan ngayon? Nagalit ako. Sa aking isip, sinabi ko ang mga salitang iyon sa isang kalmadong tono, pero hindi iyon naririnig ni Tsing. Wow, napakabagsik niya. Gusto na naman niya akong apihin.
Pero bakit parang umaasa ako? Tiningnan ko ang kanyang mga ekspresyon. Nagsimula akong suriin ang sarili. Masyado ba akong nagmamadali? Masyado na ba akong nakakatakot sa kanya? Sorry. Baka hindi tama ang ilan sa mga ginagawa ko. Sa susunod, magiging mas maingat ako. Hindi kita tatakutin ng ganoon. Kahit na hindi siya naging isang maliit na tao, napakasakit sa akin na makita siya na may ganoong ekspresyon, kaya talagang hindi ko kayang ipagpatuloy ang paggawa noon. Kung magtatakot talaga ako sa kanya, magiging problema iyon. Bilang resulta, natigilan si Tsing pagkarinig noon, lalo na nang makita niya akong tumalikod. Mas naguluhan siya. Ang ibig sabihin ba ng mga salita niya ay hindi niya na ako aawayin sa susunod? Bakit pa ba ako malulungkot? Maaari niya akong apihin at maaari niya akong apihin kung ano ang kaya niya at hindi niya kayang gawin. Kanina lang iyon ang lumabas sa bibig ni Tsing. Nang lumingon ako at makita ang kanyang naghihintay na mga mata, mas lalo akong nakaramdam ng hindi maganda. Hindi normal ang babaeng ito. Ang ulol kong kaklase ay napakamahiyain. Palagi siyang natatakot sa akin. Pero kapag sinabi ko na hindi ko na siya aawayin, gusto niyang apihin ko siya sa lahat ng paraan. Naguluhan na ako sa kung ano ang gusto niyang gawin. Nagugutom ka na ba? May gusto ka bang kainin? Bibilhan kita. Nang marinig ako na gusto ko siyang bilhan ng pagkain, medyo masaya si Tsing, pero umiling pa rin siya. Hindi na kailangan. Kaya kong gawin iyon sa bahay. Sa totoo lang, kinailangan niyang maglakas loob kagabi para magdesisyon na magluluto siya pagkatapos niyang maligo, pero hindi niya inaasahan na aalis na ako pagkatapos niyang maligo. Gayunpaman, ang mga salita niya ay nagpaalala sa akin. Kung gayon, maghanda ka ng mas maraming pagkain ngayong gabi. Sasama rin ako sa iyo. Hindi ba sinabi niya na nahawakan na namin ang isa't isa ngayon? Higit pa rito, kung malalaman ng kanyang mga magulang na may lalaki sa bahay, tiyak na papatayin siya. Mayroon bang hindi magagawa? Hindi ba't magkaibigan tayo? Ano ang masama sa pagsasama ng mga kaibigan para kumain? Nag-isip ng mabuti si Tsing at nang makita niya ang aking matatag na ekspresyon, sa wakas ay nagpasya siyang magtiwala sa akin. Kung gayon, sige. Magkaibigan, di ba? Palagi niyang alam kung paano magluto mula noong bata pa siya. Ang pagluluto ang pinakamahusay na paraan para sa kanya para makapagpahinga. Gayunpaman, nang matutunan ng maliit na Tsing ang kanyang unang pagkain, nasasabik siyang ibahagi ito, pero natuklasan niya na walang ibang tao sa kanyang paligid. Siya lang ang nasa malaking bahay. Ano ang iniisip mo? Itinaas ko ang aking kamay at marahang pinisil ang pisngi ni Tsing. Hinila ko pabalik ang mga naiisip niya. Itinaas ni Tsing ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Dalhin mo ang iyong mga gamit, panulat at lahat ng kailangan mong dalhin. Maya-maya, sumunod ka sa akin. Huwag kang matakot. Habang nagsasalita ako, sinimulan kong iligpit ang mga gamit ko. Kahit na hindi malinaw sa kanya kung ano ang gusto kong gawin, masunurin pa rin siyang sumunod sa akin. Sa sandaling na isara ang zipper ng kanyang bag, nakahinga ng maluwag si Tsing. Pagkatapos kong umalis sa classroom, dinala ni Tsing ang kanyang bag sa ilalim ng mga mata ng ibang mga estudyante, nag-aalala. Buti na lang at oras na ng hapunan. Kung hindi, tiyak na hindi siya maglakas loob na gawin iyon. Nanginginig na lumabas siya sa kwarto at hinanap ako. Nang makita niya ako, nagpasya siyang tumakbo papunta sa akin nang biglang makasalubong ang aming class advisor na naglalakad sa hagdan. Ano ang ginagawa niyong dalawa? Sa totoo lang, hindi makapaniwala si Trin sa kung ano ang nakikita niya. Ang laging nagtatrabaho ng husto at masunuring estudyante na si Tsing ay kumukuha pala ng bag at lumalabas ng kwarto kasama ako. Bukod pa rito, tila gusto nilang tumakas ng school. Sa sandaling ito, gustong lumabas ng puso ni Tsing sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang magsalita pa. Magagamit lang niya ang kanyang mga mata para tumingin sa akin ng tulong. Ma'am Trin, napakagulo sa kwarto. Sinabi ng kaibigan kong bae na gusto niyang pumunta sa self-study room para tulungan akong mag-aral. Hindi ako nakaramdam ng takot. Napakalmado ng aking boses. Talaga? Hindi naniniwala si Ma'am Trin. Hindi makapagsalita sa iba si Tsing. Paano niya ako yayayain na magpunta sa self-study room para mag-aral?
Kinuyom ni Tsing ang kanyang mga ngipin. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag, hindi niya alam kung paano sumagot. Kung inaapi ka niya, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko siya patatawarin. Hindi. Gusto naming mag-aral. Sinubukan ni Tsing na manatiling kalmado. Puno siya ng pagkabalisa at pakiramdam niya na medyo naaaliw. Ano, hindi ka na umaarte ng mahusay noon? Ako. Bahagya akong nagpakita ng paghihirap at kinawayan ang aking kamay. Si Tsing, ang kasabwat ko, sa kabilang banda ay medyo natatakot. Sorry po, Ma'am Trin. Hindi ako nagpapanggap. Gusto ko pong pumunta sa self-study room. Ang babaeng ito ay nakaupo sa kanyang upuan ng tulala. Paminsan-minsan, magsusulat siya, pero nakasimangot pa rin siya. Hindi ko rin siya tinanong. Tahimik lang siyang nagfo-focus sa pagsulat ng kanyang takdang aralin, hindi man lang ako tinitingnan. Kung gayon, babalik na ako ngayon. Sa una, hindi planong sumagot si Tsing. Pero nang marinig niya na aalis na ako, nagsalita siya. Bakit? Bakit hindi ka nakikipag-usap sa akin? Hindi niya iyon sinagot. Sa halip, kumuha siya ng papel at nagsulat ng mga salita. Isa kang sinungaling. Ayokong makipaglaro sa iyo. Pagkatapos kong basahin ang mga salita, naintindihan ko. Dahil lang pala dito. Sa una, plano ko lang nadalhin siya sa self-study room. Hindi ko siya pinayagang mag-aral sa gabi. Para talagang makagawa ng ganoong bagay ang mga estudyante ng ika-12 na baitang, pero ere-record iyon ng guro. Sa una, plano ko lang nahayaan si Tsing na magpakita sa harapan ng mga guro. Pagdating ng gabi, hindi ko siya papayagang bumalik sa klase. Sabuti na lang at nakasalubong ko ang class advisor ko sa gate. Sabuti na lang at nag-cooperate sa akin ang babaeng ito. Subukan mong isipin. Sa tingin mo, mas matapang ka na ngayon, di ba? Niloko kita. Nang marinig ako na magsalita, tumango si Tsing. Kaya, para hindi maging totoo ang pagsisinungaling na ito, sinubukan niyang manatili sa tabi ko at desididong magpaliwanag sa akin. Habang naglalakad kami pa uwi pagkatapos ng klase sa gabi, tumakbo si Adens at mula sa likuran. Kise, anong nangyari ngayong araw? Nag-alala ako kay Tsing at binago na ako sa aming dalawa. Sa mga araw na ito, dahil nag-aalala lang ako tungkol kay Tsing, para bang pinapalitan ng taba at ang magkaibigan ang isa't isa. Dati, tahimik lang siyang sumusunod sa akin. Ngayon, ang taba na si Aden, kung magkapatid tayo, sabihin mo lang. Gusto ng aking ina na bumili ng apartment sa Shanghai, pero ayaw kong pumunta doon. Sa kanyang mga salita, gusto niyang manatili dito. Ang unang reaksyon ko ay hindi para magbigay sa kanya ng pag-asa, kundi para tumingin sa kanya ng may inggit. Ang payo ko ay bilhin mo hanggat kaya mo. Ayokong umalis dito. Seryoso niyang sinabi. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Magtiwala ka sa akin. Gusto mo bang maging mayaman at magkaroon ng mga mamahaling sasakyan at magpalit ng girlfriend araw-araw? Hindi ba ito ang iniisip mo? Pero ano ang koneksyon nito sa pagbili ng bahay? Magtiwala ka lang sa akin at sundin ang aking ina. Tama ang ginagawa niya. CJ, TSA. Kahit na medyo hindi niya naintindihan, pakiramdam ng taba na ang sinabi ko ay tiyak na tama. Habang naglalakad, wala nang ibang sinabi si Tsing. Sa halip, nagpakita siya ng galit na ekspresyon. Sa una, hindi ko napansin. Pero pagkaalis ni Edenfi, napansin ko siyang nakahabol at iniwan ako. Papasok na sana ako sa kanyang ulo. Ano ang ginawa ko? Kaya ba siya nagagalit? Sa sandaling nakarinig siya na gusto kong gawin iyon, biglang huminto si Tsing. Medyo tumaas ang kanyang pisngi, pero napakatatag ng kanyang mga mata. Masama ka. Kahit na hindi siya nagsalita ng malakas kanina, narinig niya ang lahat na sinabi namin ng tabang lalaki. Sa una, wala siyang pakialam, pero nang marinig niya na gusto kong magpalit ng girlfriend araw-araw, nakaramdam siya ng inis. Hindi na kita papapasukin sa bahay ko. Hindi na rin kita ipagluluto. Sabi sa akin na masama, pero mas desidido pa sa dati ang kanyang tono. Gusto mo ba? Kung hindi, kaya kong gawin sa sarili ko. Si Tsing ay nakasuot ng damit na. Hindi mapigilan ang kanyang mga naguguluhang bisig na mahigpit na kumapit sa hem. Ito ang unang pagkakataon na nagluto siya para sa iba.
Alam ko rin kung paano magluto. Kung magkasama kaming magluluto, malalaman ni